Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Dagokoy. Shoutout kay Mark Nel Acohedo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Isang tao at isang ibon. Isang lalaki at isang tigre. Lumaban sa parehong oras, at lumaban sa iyong sarili. Ngunit ang sitwasyon sa magkabilang panig ay nakakagulat na pare-pareho. Kalunos-lunos. Natural, hindi na kailangang magsabi pa ni Ivory. Ginawa lang niya ang lahat para matapos ang suntok matapos siyang masubitan, at ngayon ay kailangan niyang suportahan ang kanyang katawan para makipagduel sa higanteng ibon. Ang pinakatrahedya ay ang peklat. Ang pangit ng lalaking ito, kung tutuusin, walang pinagkaiba sa half-dead na tao. Gayunpaman, ang kanyang sobrang lakas at ang kanyang espesyal na malakas na katawan ay nagpalabas sa kanya ng isang aura at mga aksyon na malapit sa kamatayan kahit na sa isang desperadong sitwasyon. Kahit na ang baluti na nasunog na pula at pagkatapos ay lumamig muli ngunit nagkaroon ng bahagyang pagkawalan ng kulay ay nagpahiya sa kanya, ang kanyang maikli at malakas na katawan ay hindi pa rin magagapi. Habang nabangga niya ang tigre, umalangaw-ngaw ang isang kalabog. Nasa sakit ang tigre, at halatang tumigil sa pagsalakay nito. Galit na tumangala ang isang pares ng mata ng tigre, at saka ibinaba ang ulo. Boom! Ang parabolic scar ay tumama din ng husto sa lupa, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Nang makita ang sitwasyon, lumingon ang tigre at tumingin kay Ivory na nakikipaglaban sa higanteng ibon. Sa bahagyang pagyuko, sasalakayin na sana niya si Ivory. Ngunit halos nang aalis na ito, biglang may hamarang sa daanan. Nanlamig ang mga mata ng tigre, halatang hindi nito inaasahan ang hitsura ng kabilang partido. Ano ba, munting tigre, hindi ko akalain na patay na siya, kaya gusto mong humanap ng panibagong pag-ibig. Umindayog ang katawan ni Scar, halos nabasa ng dugo ang isang malaking piraso ng armor, at ang buong mukha ay namutla dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Ngunit ang taong ito ay nagsalita sa isang matatag na tono, ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo at determinasyon, nang walang kahit katiting na pagkamahiyain. Ang tigre ay tumingin sa kanya na may bahagyang gulat na tingin, ngunit sa susunod na segundo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagpatay na layunin. Para dito, syempre, hindi nito kinuha si Scar sa mga mata nito. Ang tunay na target nito ay si Ivory, na mas may kakayahan, hindi itong dwarf, na sinusubukang pigilan ang sarili sa pamamagitan ng brute force. Umuungol. Ang tigre ay umungal, at sa sumunod na segundo, sumugod ito patungo sa peklat. Dahil gustong mamatay ng walang alam na langgam na ito, syempre hindi ito magdadalawang isip na ipadala siya sa lahat ng paraan. Ito ang kamahalan ng mga hari, at hindi ito mabahiran ng sinuman. Halika, sa pagtingin sa mabangis na tigre na muling sumugod, wala ni katiting natakot si Scar. Tumapak siya sa lupa ng may matigas na puwersa, at sumugod din patungo sa tigre. Ang kanyang cultivation base ay hindi mataas, at ang Overlord Spear ay hindi napakahusay, at mayroon lamang siyang 3 galaw, at wala siyang dagdag na lakas para gawin ito. Kaya naman, sa harap ng isang behemoth na tigre, ang tanging pagpipilian niya ay harapin ito ng direkta. Gamitin ang kanyang ordinaryong katawan para labanan ito sa huling tunggalian. Boom! Halos walang aksidente, muling lumipad palabas ang katawan ni Scar. Pagkatapos ay lumapag ito ilang metro ang layo at tumama sa lupa ng malakas. Tumalsik pa rin ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga galaw para bumangon ay nagsimulang maging lubhang mabagal, at siya ay nanginginig pa rin habang ang kanyang mga kamay ay umaangat sa kanyang katawan. Patayin mo na. Ang mga kapatid na nasa ilalim ng kanyang mga kamay ay dumating din sa oras, at naglunsad ng pag-atake sa tigre at sa higanteng ibon sa unang pagkakataon. Ngunit,
Nakakalungkot na dahil sa pagpigil ni Ivory sa gilid ng higanteng ibon, pansamantalang makakaligtas ang maliliit na sundalo sa sakuna at kumpletuhin ang pag-atake ng harassment sa parehong oras. Ang panig ng tigre ay ganap na naiiba, na halos hindi nakaharap, at sa pag-indayog nito, ang 12-12 ng mga sundalong nakapaligid sa kanya ay agad na natangay. Para sa isang oras, ang pagkamatay ng mga patay, ang pinsala ng sugat, ang pagiging epektibo ng labanan ay halos agad na nawala. Dagandong. Ang tigre ay umungal ng mabangis, na para bang sumusumpa sa sarili nitong kakayahan at upang ipakita ang kanyang kakayahan. Kaagad pagkatapos, ang uhaw sa dugo nitong mga mata ay dumaan kay Ivory, na nakikipaglaban sa higanteng ibon. Para dito, malinaw naman, ang labanan ay dapat na matapos. Tumakbo ito ng bahagya, pagkatapos, Yumoko, parang pas ang nakatitig sa biktima, at sinubukang umatake ulit. Dada, may kaunting ingay na naman. Bahagyang ibinaling ni Tiger ang kanyang mga mata, tinitigan ang figurang nakapikit at maaaring matamba anumang oras, puno ng pagdududa. Hindi nagsalita si Scar, at wala siyang lakas na magsalita, ngunit sa isang galaw, sinumpaan niya ang kanyang paghamak. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, iniunat ang kanyang hinlalaki, at pagkatapos ay inikat, ang hinlalaki ay agad na itinuro pababa. Roar! Sa pagkakataong ito, ang tigre ay lubos na nagalit, at isang malamig na puting liwanag ang sumilay sa kanyang katawan, at may matinding galit sa kanyang mga mata. Storytelling channel sa YouTube. Sa orihinal, paulit-ulit nitong hinarang, at galit na ito. Ngunit ang makita si Scar na matyaga ay medyo nakakaawa. Gayunpaman, walang awa sa lahat. Dahil ang maliit na nilalang na ito ay naglakas loob na insultuhan at pukawin ang kanyang sarili ng labis. Gusto nitong mamatay siya. Aabutin siya. Aba, bigla itong bumilis at dumiretso sa peklat. Sa pagtingin sa figurang iyon, sa pagkakataong ito ay hindi gumagalaw ang peklat. Wala na siyang lakas para gumalaw, pagod na pagod siya. Wala rin siyang paraan para makagalaw. Pagkatapos ng ilang magkakasunod na hard block, kahit na may proteksyon ng golden armor, nang walang tunay na proteksyon mula sa iniksyon ni Han Sanchen, ito ay palaging isang bakal na kladang. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang magkakasunod na pagkabigla, siya ay nasugatan na, lubhang mabigat. Ang kakayahang tumayo ay ang kanyang pinakamalaking limitasyon. Leader ng alyansa, bagamat hindi pa tayo magkakilala ng matagal, nag-iwan ka ng malalim na impresyon sa akin simula noong una tayong magkita. Pagkatapos noon, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay ng lahat. It gives the feeling of being at the top. Panipi. Although, I really want this feeling of refreshment to last to the end, but God don't give this chance. Sulit para kay Lauso na maranasan ang nakakapreskong pakiramdam na ito. Grabe ka para sa kapatid mo, kuya, ngayon, kaya mo ring ibigay ang lahat para sa iyo. Walang sino man ang makakasakit kay Madam sa harapan ko, maliban kung, ngayong araw, si Scar ay napatay. Isang sword scar ang namatay sa labanan, at ito ay puno ng momentum. Heartbroken. Tandang padamdam. Kasabay nito, ang tigre ay biglang sumugod sa himpapawid, lumingon si Ixi at lumingon sa hangin. Scar, kuya, sigaw din ng mga subordinate na iyon sa pagdadalamati. Sa pagbagsak ng katawan ng tigre ay napadapa si Scar. Saglit na walang sumagot, napatitig. Ngunit hindi man lang ito balak tapusin ng tigre, bahagyang umangat ang kanang paa nito, at humakbang ito ng mariin sa dibdib ni Scar. Katulad ng hari ng lahat ng mga hayop, pagkatapos niyang patayin ang kanyang lord, kaya niyang patayin ang idamli. Kahit na ang knife Scar ay kakasali pa lang sa kanila, nakita din ni Ivory ang pangmatagalang pagsisikap ni Scar. Biglang sumabog ang katawan ni Ivory na may malakas na puting hangin. Ang higanteng ibon, na halos kapantay niya, ay biglang nawala ng balanse at sentro ng grabidad sa ilalim ng epekto ng puting hangin ito, at pinalipad ng ilang metro sa lugar, at halos sinamantala ni Ivory ang pagkakataong ito para direktang sumisid at patayin ang tigre, Dagandong. Naramdaman ang pagpatay kay Ivory, ang tigre ay nagalit ng ilang sandali. Isang Dagandong, parang deklarasyon ng digmaan, parang banta. Kung sino man ang nanakit sa atin, gusto kong mamatay ka na. Galit na umungal si Ivory, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay parang bahaghari.
Binalot din ng kumukulong puting hangin ang mahabang espada sa isang iglap. Madam, parang si Madam, parang nagbago. Ma'am, biglang sumiklab ang isang malakas na puwersang lumalaban. Isang grupo ng mga nasasakupan ang biglang nalaman na si Ivory ay ganap na naiiba sa dati. Siya ay nagpapalabas ng labis na nakakatakot na enerhiya at isang nakakagigil na nakamamatay na aura. Ang anti-Buddha goddess ay ordinaryo. Isa pa, Diyosa pa rin siya sa galit. Ang mga tigre ay hindi natatakot sa lahat. Harapin ang pagmamadali. Isang lalaki at isang tigre, magkita muli. Boom! Hindi nagtagal, nagkita ang dalawa. Biglang bumantong hininga sa lugar. Tulad ng isang biglaang pagsabog ng sikat ng araw, tulad ng isang biglaang pag-atake ng araw, ang malaking puting liwanag ay ganap na sinindihan ng pagsabog, halos saksakin ang lahat ng naroroon, hindi maimulat ang kanilang mga mata. Ivory, napakalupit mo. Gusto ko noon higupin ang lakas mo, pero hindi ko inaasahan, pupunta ako, nawalan talaga ako ng bahay ng lola ko. Sa puting liwanag, biglang naramdaman ni Ivory, na may layuning pumatay, na may biglang pumasok na boses sa kanyang isipan. Ang ilan ay parang boses ng mahihirap. Gayunpaman, ang boses na iyon ay labis na ilusyon, na para bang isa lamang itong ilusyon mula simula hanggang wakas. Aba, sa sumunod na segundo, ang napakalakas na puting liwanag ay agad na nawala. Muling bumalik sa kapayapaan ang lahat, na parang walang nangyari kay Buddha ngayon lang. Matapos mawala ang puting liwanag, ang paningin ng lahat ay nagsimulang unti-unting bumawi. Pagtingin sa paligid, sinaksak ni Ivory ang noo ng tigre gamit ang isang espada, na bumubuo ng isang paghaharap sa siwang sa katawan nito. Nagkatinginan sina Ivory at Tiger. Snap! Sa kakaibang tunog, biglang nawala ang liwanag na bilog ng liwanag sa katawan ng tigre, at ang espada ay wala ng panlaban, at diretsyong pumasok sa isip nito. Array! Ang nakamamatay na mga mata ng tigre ay nagpakita ng gulat at pagkalito. Nauunawaan nito na si Ivory, na nasa dulo pa lang ng huling segundo, ay biglang sumabog sa maikling panahon, at naging napakalakas kaagad. Isang galaw lang. Diretso at tuluyan niyang tinusok ang ulo. Habang tumutunog ang panaghoy, ang tigre ay wala na ang prestihiyo na taglay nito noon, at may bahagyang bukol sa kanyang ulo, tuluyan na niyang nilisan ang mundong ito sa kawalan ng pag-asa at ayaw. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay direktang naging bahagyang liwanag, at pagkatapos ng pagsabog, ito ay ganap na nabura. Ma'am, malakas po. Matapos manatili ang karamihan sa hindi malamang oras, sa sumunod na segundo, may tuwang-tuwa na sumigaw. At habang siya ay sumisigaw, ang iba sa karamihan ng tao ay mabilis na nag-react, at sila ay sumayaw at nahulog sa isang kumpletong karnabal. Babae, lady, malakas na sumigaw ang lahat, na parang pinapasaya si Ivory, at parang nagyaya para sa sarili nilang kampo. For a time, malakas ang sigawan. Si Ivory ay walang kahit katiting na pananabik, tanging ang walang awa na lamig at galit sa kanyang mga mata. Direkta niyang binawi ang mahabang espada, at pagkatapos ay sinulyapan ang peklat na nakalatag sa lupa, nang ibababa na niya ang sarili. Sa likuran niya, ang higanteng ibong lumilipad sa himpapawid ay sumugod na pagkatapos kumalma. Kamatayan sa korte. Si Ivory, na nag-aalala sa buhay at kamatayan ni Scar, ay walang pasensya sa paulit-ulit na panliligalig ng higanteng ibon, kaya agad niyang inatake ang higanteng ibon gamit ang isang espada. Ang higanteng ibon ay nagpalakpak ng mga pakpak nito, at isang napakalakas na hangin ang direktang umatake kay Su Yingxia. Malamig ang mukha ni Ivory, at hindi siya natakot. Naiisip mo pa rin ba na ang iyong mga nakaraang panlilinlang ay maaaring magkaroon ng anumang epekto sa akin? Kung sino man ang hamarang sa akin, mamatay. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang espada ay direktang kinuha. Brush. Sa sumunod na segundo, si Ivory ay parang isang tao at isang espada. Sa isang iglap, direktang tinusok ni Ivory ang katawan ng higanteng ibon. Tingnan mo, ang higanteng ibon ay tumitigil. Pagkatapos nito, tumunog ang espada, na may kaunting paghiging at bahagyang panginginig. At ang higanteng ibon ay sumabog din, tulad ng puting tigre, ito ay naging pira-piraso, at tuluyang nawala. Wow! Sa dami ng tao, mas malakas pa ang hiyawan. Ngunit wala pa ring intensyon si Ivory na manatili. Muli niyang sinulyapan si Scar, at malamig na sinabi,
Aalagaan mo si Scar. Mamatay man ang peklat o hindi, dapat mamatay ang mga nanakit sa ating Mysterious Man Alliance. Sa susunod na segundo, muling sumabog si Ivory sa kaputian, at pagkatapos ay pinatay ang batong inukit sa lahat ng paraan. Wow! Si Ivory ay napakabilis, tulad ng isang puting rocket. Wala man lang tunog o galaw mula sa sculpture na bato. Tila pagkatapos ng sunod-sunod na pagkawala ng tigre at ng higanteng ibon ay nasira rin ang kanyang sigla. Hindi lang nawala ang kanyang dating kay-abangan, ngunit ngayon, hindi man lang siya napaungol sa sakit. Tila isa lamang itong simpleng sculpture na bato. Boom! Talaga. Ang unang alon ng mga pag-atake na sinamahan ng pag-atake ni Ivory ay matagumpay, at ang mga inukit na bato ay sumabog. Mula sa kanyang katawan hanggang sa kanyang leeg, agad itong naging pulbos. Ang makapangyarihan at hindi pangkaraniwang mga ukit na bato ay nag-iwan lamang ng isang hubad na katawan na nakatayo pa rin doon. Nalanta at naliligaw. Wasak. Tumigil sandali si Ivory sa hangin, at pagkatapos ay malamig siyang sumigaw, ano? Hindi ba't napakabanyaga ngayon? Ngayon ay nagpapanggap na patay. Wu alternasyon. Sa inukit na bato, isang mapurol na boses ang lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumulong-bulong siya, bahagyang sinabi niya, "Damn it, napakagandang rebulto ni Lao Su ang talagang hinayaan mo akong sirain ako ng buhay. You look so good looking, hindi ka ba marunong magmahal ng magagandang bagay? Yung stone sculpture mo lang ay tinatawag ding good looking." Malamig na uminom si Ivory. Of course, don't you think it's the most beautiful thing in the world? However, that doesn't matter anymore, because you have completely destroyed it. Ito ay magiging malungkot, at ako, ay magagalit. Ang salitang galit, seryosong sabi niya, biglang nabasag din ang mga inukit na bato, nagsimulang manginig ang lupa, at parang may lalabas na sa lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!